Last time we discussed the concept in codes related to design of T-beam. So now we will do an example. So here is our example. Design a T-beam for a floor system for which width of beam is 300 mm in the centroid distance of steel reinforcement area from the extreme compression fiber is 550 mm. The beam are spaced 4.5 meter long in space at 3 meter on center. The slab thickness is 100 mm. Concrete compression strength is 27 MPa. In steel yield strength is 415 MPa. Determine tension steel ratio for E 500 kN, for B 950 kN, in for C moment live load of 350 kN in moment dead load which is 450 kN meter. So first, let's draw the slab in beam. So after we draw the beam in slab, let's try to determine the T-beams. So dito sa ating drawing, hahatiin natin to. So i-assume natin na ito yung ating beam. So meron tayong dito hanggang dito, meron tayong B effective. Sa part na to, ito yung magiging SW natin. So SW1, tapos dito din hanggang dito SW2. So yung magiging SW1 natin is SW1 is equal to yung center to center nito, which is 3,000, minus ano yung length ng ano na to dito, tapos yung length naman dito sa kabila. So kung titingnan nyo, kalahati lang naman dun dito sa beam na to, tapos kalahati dito sa beam din na to, 300 yung beam. So total nun is 300. So yun yung magiging SW natin. So W1 is equal to 2,700. Ganun din dito. Kung titingnan nyo dito, kaparehas niya dito. So, W2 is equal to 700 mm. Pwede na nating i-isolate yung beam natin. So, kung i-isolate natin yung beam natin dito, so yan yung magiging beam natin. Ngayon, ang problema natin, yung value ng BE na to. So, para makuha natin yung value ng BE na to, igagamitin natin yung code provision o yung sa ano ng NSCP 2015. So, to find BE. So, yung sa BE na to, it's either least of the three. Kung ano yung pinakamababa sa tatlo na to. So, BE is equal to BW plus 2 times 8 HS. Or, dun sa iba, hindi HF yung ginagamit, kundi T para sa thickness ng beam. Slab pala, hindi beam. O kaya, yung iba, H naman. Kaya lang, para mas madali, HF na lang yung gagamitin natin para pare-parehas. BW plus SW1 over 2 plus SW2 over 2. And then BW plus L over 8. So,
kung dito yung BW natin is 300, dito 300 to, hindi 100. 300 mm plus quantity nung HF natin na 100. So times 800 times 2. So ang magiging natin is 1,900 dito. 1,900 mm. Ngayon, pag i-substitute naman natin yung value ng SW at saka SW2 dito, ipa-plus natin sa 300 mm, ang lalabas dito is 3,000 mm. Yung length natin na 4.5 meters, i-convert natin meters to. Pag kinonvert natin sa mm, 4,500 divided by 8, ang lalabas naman dito is 862.5. Pero iano na natin siya, i-equal na natin siya into 850 mm. So, kung titignan nyo, dito sa tatlo, ito yung pinakamababa, 850 mm na to. So, BE is equal to 850. So, yan yung magiging BE natin. So, next, ay kailangan nating i-determine naman kung rectangular beam or astro beam. Classify if false or true. So, anong unang gagawin natin? Mag-a-assume tayo na assume natin, kasi hindi pa natin alam kung true beam siya or false T-beam. So, mag-a-assume tayo na yung A natin is equal doon sa HF. Ngayon, pagka ang na-compute natin na imyo ay mas mataas doon sa requirement natin na imyo, din masasabi na natin na ito ay false T-beam. So, i-design natin siya as rectangular beam. So, assume E is equal to F, then calculate mu. F, doon sa flange pa lang to, yung moment capacity ng flange. So, yung sa equation ng moment capacity ng flange is mu, Mn is equal to C dE over 2. Bakit Mn yung kagad yun? Kasi yung mu F is equal to phi MNF. So, lagyan natin ng if yun para flange lang. Tapos, kung i-equate natin tong C na to, yung capital C na to, dun sa equivalent equation na which is 0.85 if C prime E, saka yung B. Instead na B ang ilalagay natin, gagamitin natin is yung BE, yung effective width nung T-beam natin. So, BE D minus E over 2. Since alam naman natin yun na yung E is inequal natin sa HF, so 0.85, 27 yung compression strength ng concrete natin, tapos yung E which is 100, tapos 850 ito, 550. Since yung E natin is 100 divided by 2, 50. So, ang lalabas dito na MNF natin is equal to 975.375 kilonewton meter. So, ang lalabas dito is 975 million kaya lang i-divide nyo siya ng 1 million para magiging kilonewton meter. Kasi ang unit pa lang natin dito is newton per mm. Ngayon, ang kailangan natin is alam na natin yung MNF, hindi natin alam yung phi. Para sa for phi, check for stress. So, i-check natin yung stress nito. So, yung alam natin yung
E, which is 100, beta 1C, alam natin yung E, which is 100. Yung beta 1, hindi natin alam yung beta 1. Kaya lang, meron naman tayo nung meron tayo nung table para sa ating beta. Ito yon. Since yung compressive strength ng concrete natin is nasa gitna ng 17 MPa at saka 28 MPa, so meron tayong beta na 0.85. Ngayon, alam natin yung beta, which is 0.85. Beta 1, 0.85. Makukompute na natin yung value ng C. Yung C is equal to 100 divided by 0.85. Kakaroon tayo ng value na 117.647 mm. So, remember, ito na naman yung equation natin na Fs is equal to D minus C over D. So, 600, 550 minus yung C natin na 117.647, tapos 117.647. Yung Fs natin is equal to mali. Bakit 500 yun? 550 dapat yun. Hindi 500. Recompute. So, ang lalabas dito na Fs natin ay 2205 MPa. Ngayon, since ito yung na-compute natin na value ng Fs natin, titignan natin kung saang banda siya nag-full. Dito natin siya titignan. So, yung Fs natin is mas malaki siya kumpara dun sa 1000 MPa. So, yung phi natin is 0.9. So, phi is 0.9. Phi. Dito na lang sa taas. So, MUF is equal to phi MNF. So, 0.90. Tapos yung na-compute na natin, 975.375. MUF is equal to 877.8375. Dito pa lang, yung MU is less than MUF. Dito lang is 500 kilonewton meter, pero dito naman is 877.8375. So, yung inassume natin na E is equal to HF ay mali. So, E is less than HF. So, ano yung magiging conclusion natin dito? Design as rectangular beam. Di-design na natin siya as rectangular beam. So, para ma-design na natin siya as rectangular beam, design as rectangular beam. Ngayon, ito yung tandaan nyo. Kung yung compression ng kung yung o kaya yung E natin A is less than HF o yung thickness ng beam natin, automatic na yun na tension controlled yung beam natin o yung section natin. So, yung phi natin is equal to 0.9 kaagad. Ano yung next na gagawin natin dito? Calculate yung ating MN. Ika-calculate natin yung MN natin para makalculate natin yung E o yung MNF. Yung actual na yung MNF para doon sa flange natin. Hindi yung kinompute natin na value na equal yung E natin sa
HF. Yung MNF na i-calculate natin is yung value ng A is less than HF. So, para makuha natin yung MNF, meron tayong mu is equal to phi MNF. So, yung value ng phi natin is 0.9. So, yung mu naman natin is 500 kilonewton meter. Para sa E ito, sa value na E. Dun sa moment na 500 kilonewton na liter E. Is equal to 0.9 MNF. So, yung moment natin dun sa flange is equal to 500 divided by 0.9. So, meron tayong sardinas dito. 555.556 kilonewton meter. Ngayon, meron naman tayong equation na MNF is equal to C D minus A over 2. Kung dito sa equation natin kukunin yung value ng A na to, yung A na hinahanap natin. So, yung MNF natin is papalitan na natin yung MNF natin, i-convert natin siya sa Newton millimeter. So, ita-times natin to ng 1 million. So, magkakaroon tayo ng 55 sardinas, 556, tapos 00 Newton millimeter is equal. Yung C na to, ipapalit na natin yung equivalent equation ng C, which is 0.85. Tapos, if C prime, ano yung value ng if C prime natin? 27. Tapos, yung E, hindi natin alam yung E. So, i-blank lang natin na E. Tapos, yung BE. Instead na B dito, gagamitin natin yung BE na B effective, which is 150. Tapos, yung D natin, which is 550 minus A over 2. Kung papansinin nyo to, meron tayong quadratic equation to. Kaya pag nilagay nyo to sa calculator ninyo, is sa shape solve, titignan nyo lang kasi ang magiging lalabas nito is dalawang value. Meron kayong x1 at saka x2. Ang ipapalabas ng calculator nyo usually is yung x1, which is more than doon sa value ng HF, which is mali. Yung x2 yung hahanapin ninyo. Pwede nyo naman gamitin yung manual computation, pero kung ayaw nyo, kung meron kayo nung calculator na may shape solve, palitan nyo yung niya, pindutin nyo lang yung sa may banda ng mode, tapos hanapin nyo yung equation, EQ in, pindutin nyo yung 5, tapos meron na yung 3 para makita nyo yung ax squared plus bx plus c is equal to 0. Yun ay para sa equation ng quadratic. Yun ay sa quadratic equation. So, ang kailangan nyo nga lang muna dito is i-equate nyo muna to. So, pagka i-equate natin to, ang lalabas dito is 9753 750 A minus 9753.75 E squared. 5555600. Ngayon, pag nilipat natin to sa kabila, doon sa gagamitin natin yung ax squared plus bx plus c is equal to 0. Lalagay natin sa ganitong form. So, magiging positive to. So, 9753.75 e squared minus 9753.750 e plus yung sardinas natin 556.000 equals 0.
Ito na yung magiging value ng E, B, at saka yung C. Doon sa quadratic equation nyo na x is equal to minus b plus or minus square root of b squared. Wala, kahit negative man yan o positive, magiging positive pa rin kasi squared plus 4ac over 2e. Yan yung kung gusto niyo yung manual na ganyan. Pero pagka ayaw niyo naman yung manual na to, edi pwede nyo idiretso dun sa calculator ninyo. So kung nagawa na natin to, ang maglalabas na value ng E natin dito, so E is equal to 60.635 mN. So 5, calculate ES. So yung ES natin is, para makuha to, is summation forces horizontal is equal to 0. Ito yung C nung flange at saka yung T sa tension. So kung i-equate natin to, 0.85 Fc prime E, yung BE is equal to AS Fy. So AS is equal to 0.85. Ano yung Fc prime natin? 27. Yung E natin na 60.635 times yung 850 natin over yung Fy natin na 415. So E is equal to 2850.21 mm squared. So ito yung ES natin, pero hindi pa natin tayo tapos dito sa ES. Kailangan nating i-determine kung pasok siya sa minimum at saka sa maximum. So calculate 6, calculate ES min saka ES max. So yung ES min natin is gagamitin natin yung ito 0.25 is square root of Fc prime over Fy. Yung iba hindi, wala yung 0.25 dito sa taas pero nakalagay dito sa baba may 4. Tsaka ito kung mapapansin nyo to sa row, kung sa yung ginagamit natin noon na row is ito yon, tatanggalin lang natin yung BWD na to, ito na yung row. Kaya huwag kayong malilito doon. Pwede naman natin gamitin yung row o kaya yung ES min. Kaya lang yung na-compute natin is row kasi, kaya doon na lang, ay, ang na-compute natin is ES, kaya ES na lang yung gamitin natin. So ES minimum, ES min, it's either kung sino yung mas malaki dito sa dalawa. So 0.25 square root of Fc prime over Fy, yung B effective na BW natin times D. Tapos dito naman 1.4 over Fy BW at saka yung D. Yung BW na to is yung width ng beam natin, which is 300. So 0.25 square root of 27 over 415 times natin sa 300 na BW, saka times natin sa 550. Dito naman 1.4 415 300 550. So ano yung lalabas dito sa dalawa na to? So ang lalabas dito is 516.49 mm squared. Sa baba naman ay
Dito sa baba, ang lalabas naman ay 556.63 mm squared. Kung titignan ninyo, mas mataas to. So, ito yung magiging iis min natin. 0.63. Ngayon, ano naman yung max natin? iis max. Di ba kung maalala nyo, yung equation natin sa rho max is equal to 3/7, 0.85. Tapos, beta 1, if c prime, if y. Yan yung ano natin, rho max natin. Ngayon, yung iis, ang equation ng iis naman, iis is equal to rho BD. Yun yung equation ng iis na rho BD. So, ngayon, dadagdagan lang naman natin to ng BWD. Dadagdag lang naman natin dito, magiging, ano na to, papalitan na natin to ng iis max. So, pagka ginawa natin to na iis max, ang lalabas na magiging iis max natin is iis is equal to, so ang lalabas na iis max natin ay 3,323.997 mm squared. So kung titingnan ninyo, yung iis na na-compute natin is less than siya dito sa iis max, pero mas malaki siya dito sa iis min. So, okay. So, tama yung na-compute natin na iis max.